Ang topic natin right now is how for you to become productive. Paano ka magiging super duper duper productive, okay? Number one, para maintindihan natin lahat, meron tayong tinatawag na energy. Lahat ng tao may energy. Yes, everyday nagko-consume tayo ng energy at ginagamit natin yon. Now, para mas maintindihan natin, pag kumakain ka, nanonood ka ng TV, naglalakad ka, nakikipag-usap ka, nag-aaral ka, lahat yun nagko-consume ng energy. Kaya nga dapat maging aware tayo na nagko-consume pala tayo ng energy everyday para mailagay natin sa pinaka-productive na gagawin. Okay, now, first, since nalaman nyo na meron tayong energy, number two, dapat maintindihan nyo na magkaroon kayo ng tinatawag na in the zone. Pag nagsisipag kayo or ginagawa nyo yung craft nyo, anong ibig sabihin ng in the zone? For me, ang in the zone, ibig sabihin, wala kang ibang iniisip kung hindi yun lang. Kasi di ba, maraming iba sa atin na nagtatrabaho pero lumilipad ang utak. Ang tawag yan is physically present, mentally absent. Ang dami sa atin mga ganon. Minsan, we're just doing things for the sake na gawin, not because we love to do it, and not because we really want to do it. Kaya dapat magkaroon kayo ng at least 20 minutes na ginagawa nyo yung pinaka-craft na gusto nyo. Ibig sabihin, pag ginagawa nyo na yung craft nyo, dapat walang makakapag-istorbo sa'yo kahit ano. Doon ka lang talaga nakafocus. Bakit importante yun? Kasi, ang labanan ng buhay, lahat tayo may kanya-kanyang timeline. Diba? Iisa lang naman ang timeline natin. Now, the question is, lahat ng tao may 24 hours a day. Pero bakit may mga taong sobrang layo ang nararating? Bakit may mga taong halos walang marating sa buhay? May mga taong ang daming nagagawa sa loob ng 24 hours. May mga tao naman halos walang nagawa sa loob ng 24 hours. Now, ibig sabihin, napakasimple lang. Sa memory, sabi nila, sa memory, para maging effective daw ang memory mo, dapat hindi lang iniisip mo. Napaka-effective niya once na nagkakaroon ka ng emotion towards God. Kaya nga, di ba, pansinin mo, may mga kanta tayo na pag narinig mo, magpa-flashback bigla yung memories na yon. Halimbawa, high school days mo, may narinig kang kanta na pang high school, biglang marerefresh sa'yo, mariremind sa'yo na, grabe, nung narinig ko tong kantang to, ito ginagawa namin, nagja-jamming kami ng mga kaibigan namin. Ganun ang nangyayari. Kasi mayroon siyang emotion. Kaya nga napaka-importante na once na you're doing your craft, dapat 100% nakafocus ka doon. Kaya nga diba sinasabi nila, laser light focus. Kasi nga, ang importance doon, lahat ng learning, maa-absorb mo. Diba, gaano karaming beses na tayong nangyari sa atin na nag-toothbrush ka lang, pagka-toothbrush mo, hindi mo na matandaan kung saan mo nilagay yung toothbrush mo. Diba, yung bag mo, kabababa mo lang, in a span of mga 30 seconds, hindi mo na maalala kung saan mo nilagay. Normal na nangyayari yun sa atin, lalo na minsan, gumagalaw tayo nang hindi tayo nasa present moment. Kaya ang dami natin minsan na hindi na napapansin. Kaya napaka-importante na dapat nag-i-in the zone tayo. Okay? And sunod, dapat maintindihan nyo na ang success, it is a long-term process. Marathon ang success. Hindi siya mangyayari ng 1 buwan, 2 buwan, 1 taon, 2 taon. Hindi. It is a long process. Bakit ko ito nasabi? Imagine mo, anong metaphor palagi pag sinasabi nila na para ka daw maging magaling na billiard player, dapat natutulog ka sa bilyaran. Ibig sabihin nun, actually, ang pinaka-meaning lang nun, dapat, ibig sabihin nun, dapat inuumaga ka, kalalaro. Sabi, sa panahon ko po alala ko dati kay Regine Velasquez. Ano sabi ni Regine Velasquez? Alas 5 daw ng umaga, ginigising na siya ng father niya at nilulublob siya sa drum para lang mag-practice kumanta. Ang nakikita natin yung lublob sa drum. Ako, ang nakikita ko, 5 a.m. pa lang gising na. Ibig sabihin, way back mga 4 a.m. gising na siya, nagre-ready na, tapos 5 a.m. simulan na ng practice. Ano ang point ko? Karamihang tao tulog pa, siya gising na. Nagpa-practice na siya ng craft niya. Okay, ano sabi kay Michael Jordan? He is the first na darating sa practice and he will be the last na aalis sa practice. Ano yung point ko? Maintindihan nyo sana na hindi ka naman magiging successful ng isang araw eh. It will take time. Okay, kaya ang napaka-importante, nag-take ka na ng time, mahaba na, at the same time, nandun ka pa sa tinatawag na in the zone na talagang 100% yung focus mong ginagawa mo yung craft mo. Okay? Now, sunod, ang key is discipline. Gaano ka kayang gawin na everyday? Katulad ng sinasabi ko sa inyo una, yung nag-i-in the zone kayo, example, 20 minutes, 30 minutes, you're doing your craft. Then after mga 1 hour, pahinga ka. Then after, gawin mo na naman. Then after, pahinga ka. After, gawin mo. Example, nakaka 4 sets ka. You have 4 sets na ginagawa mo yung craft mo. Ang labanan ngayon, hindi naman grabing motivation kailangan mo, hindi importante na grabing lalim yung buhay mo. Kasi balik tayo, after sa discipline, maintindihan nyo na dapat ang pinaka-key, araw-araw magawa mo yung, kahit sabihin natin 4 sets.
dapat consistent ka niyan. Magawa mo yung 4 sets na yun ng ilang taon. Di ba kasi tayo minsan, yung sipag natin, yung gigil natin, nagbibase saan? Nagbibase yung sipag at gigil natin. Depende sa mood natin. Pag trip mo, ganado ka, sige, gagalaw ka. Pag wala ka masyadong problema, sige, tatrabahoin mo pangarap mo. Pero pag may mga problema ka na, hindi mo natatrabahoin, hindi dapat ganon. Ibig sabihin, maulan man o mainit, matraffic man o hindi, may gana ka man o wala, gawin mo yung 4 sets. Sunod-sunod. Kasi di ba, eto, tingnan nyo na lang. Stephen Curry, napakagaling na basketball player. Siya yung nagpauso ng mga 3 points na sobrang lalayo. But again, tingnan nyo si Stephen Curry. Ilang taon lang ba siya nag-practice? Bata pa lang praktisado ng basketball si Stephen Curry. Malaki pa yung naging advantage na yung father niya is former NBA player. Ibig sabihin, yung lifetime experience ng father niya, naipasa pa niya yung kay Stephen Curry. Iba pa yung current na experience ni Stephen Curry sa pagpapractice. Pansinin mga negosyante, bakit halos ang daming mayayaman ng mga Chinese? Hindi naman dahil sa singkit sila, mayayaman sila kasi they are early exposed. Elementary pa lang, pinagbabantay na yan ang tindahan nila. Pinagkakahan na yan, marunong na yan sa pera. Sa Pilipino, ang mindset ng mga Pilipino, anak, huwag ka muna magnegosyo habang nag-aaral ka. Makaka-istorbo yan. Tigilan mo muna yan ng mga istorbong yan. Mag-focus ka sa pag-aaral. Pagka-graduate mo sa kamo yung gawin. Di ba maling-mali yung mindset? Naisipin mo yung mga Chinese, ini-expose yung bata at a very young age. Yung mga Filipino naman, ayaw nilang i-expose kasi daw, istorbo daw sa pag-aaral. Ang tanong ko, bakit mo ba pinag-aaral ang anak mo? Iba kaya mo siya pinag-aaral kasi gusto mo magkaroon siya ng edge para pag nag-apply siya ng work, magkakaroon agad siya ng trabaho. Now, the question is, nag-aral ba tayo para lang magkaroon ng trabaho? Hindi. Nagtrabaho ba tayo para magtrabaho lang? Hindi. Nagtrabaho tayo para kumita ng pera. Now, ano ang pagkakaiba? Now, what's the point na kailangan mo yung Filipino, i-deprive mo siya ng experience kung pwede na siyang matuto at a very young age? Kaya nga, di ba, pansin mo, sabi ko nga, Stephen Curry, tingin mo yung naging sobrang advantage siya. Grabe yung dedication niya sa craft niya. Kaya if you want to become the part, 1%, hindi na cream of the crop kasi ang cream of the crop is 20%. Ito, if you want to become the part of 1 to 3% ng pinakamagagaling, you need to do it long years. Even ako, I really admire, iba sila Vice Ganda, sila Willie Revillame. Pag titingnan natin sila, we admire them because of the success that they have, yung mga bagagandang mansion nila, si Willie na may sariling yate, di ba? Yun ang nakikita nila natin. But on reality, ito question ko. If you love yung success nila, if you love what they are earning right now, my question is, kaya mo ba araw-araw ka nasa studio? Di ba, nakikita nyo man lang ba yun? Na araw-araw sila na, may one time may nabasa akong write-up about kay Willie Revillame na dumating sa point na si Willie natutulog na mismo sa dressing room ng ABS-CBN. Nasa ABS pa siya, dressing room na siya natutulog. Kasi, di ba, ano ba trabaho ni Willie? Siya yung host, siya pa yung producer, siya pa yung director. Di ba, halos lahat siya yung nag-ano, at dedicated niya sa craft niya. Kasi nga, di ba sabi nga ni Willie, na siya mismo talaga pipili ng mga sounds, ng intro, ng ganito. Siya mismo ang gumagawa ng ganon. Just like yung isang idol ko na si Michael Jackson. Grabe yung craft niya na ultimong pitik. Would you imagine, tinataas pa lang yung gloves niya, kinikilabutan ng tao, nagpapalakpakan na wala pa siyang ginagawa, inaakit pa lang yung gloves, natanggal parang sinusuot pa lang. Grabe yun. That's ang akala kasi natin, grabe, ang galing lang kasi sikat siya. Hindi. Pinaghirapan siya ng sobra. Kaya ramdam din natin, kaya tayo nai-inspire, kaya tayo nai-impress sa kanila. Kasi nakita natin, hindi man natin alam literally, pero nafe-feel natin yung dedication sa craft na yon. Di ba pag makikita ka ng isang cake, makikita ka ng isang lugar, makikita ka ng isang, alam mo kung pinaghirapan siya or hindi, kahit niya halos wala kang knowledge, kasi it's energy. Lahat tayo is energy, connected tayo sa atomic level. Kaya unconsciously, aware pa rin tayo kung gaano yung dedication ng ginagawa nila. Kaya pumapalakpak tayo sa mga ganun. Now, balik tayo doon sa sinasabi ko na kailangan yung maintindihan na for you to really want na maging successful sa buhay, long-term process po siya. Kaya nga sabi ko, tingnan mo si Vice Ganda, ilang taon na siya nasa yung meron pang showtime. Nung meron pang showtime, ilang taon siya nasa showtime. Ibig sabihin, ilang taon siya araw-araw pumapasok. At take note, kung nanonood tayo ng showtime na mga 1 hour lang,
Hindi naman dumarating ang artista kung kailan magsisimula eh. Before pa, kasi meron pa yung mga rehearsal, meron pa yung mga meetings, may mga dapat pa yung adjustment. Then after, magsisimula pa lang yung trabaho nila dun sa 1 hour na pinapalabas na sa TV na showtime. Then do you think after, nawawala na sila? Hindi, may meeting pa yan. Imagine mo yung dedication nila sa mga craft nila. Tapos tayo gusto natin maging super successful na katulad nila. But end of the day, mas mahaba tulog natin, puro pa tayo reklamo sa buhay, tapos ikaw mismo, hindi ka naman talaga nagsisipag, yung craft mo, ginagawa mo, depende sa mood mo, di ba? Kung trip mo or hindi. Yun, pag ganun ang ugali, malayo po kayo. Sobrang layo, classmate, na maging successful kayo sa life. Okay? Sunod is, eto na, if you want to become rich, kung gusto niyo naman yumaman sa mundong to, you should learn to invest your time sa pinakamalaking perang ibibigay. Para magkaroon kayo ng idea. Nung college na ako, ang dami kong sideline. Di ba, alam niyo naman, namamasada ako ng jeep, nagpapa 5-6 ako na, nagpapautang ako, nagbaburn ako ng CD, nagbebenta ako ng CD kasi ang CD ko that time, ang costing ko 6 to 7 pesos. Isang CD na at 3 pesos yung CD, tapos ipiprintan ng, yung sa ibabaw, piprintan ko kasi nagbebenta po ako dati ng CD na ikaw yung mamimili ng kantang laman. 'Di ba dati pag bumibili tayo ng mga music, ng mga CD, normally ang gusto mo lang mga 1-2 kanta kasi isang album lang 'yan ng isang artist eh. Yung sa akin, yung nauso yung pag-burn ng CD. Eh, that time, usong bagong-bago pa lang sa pandinig ng tao, yun yung CD mismo. Minsan, ilalagay pa yung pangalan mo, minsan, ilalagay pa yung pictures mo, tapos yung mga kanta mismo. Kaya, ang daming na gustong-gusto nun. Eh, ang costing ko, 6 pesos, na ibebenta ko nun, 150 pesos. O, di ba, ang laki ng margin ko, nasa almost 140 pesos yung kita ko. Kaya, yun, ang dami kong sideline. Lahat naman ng industriya, kahit saan pwede kang yumaman. Depende lang yan kung ano yung pinaka-gusto mo. You should learn to find kung ano yung pinaka-love mo at ano yung pinaka-may deepest reason. Okay, now, sunod, you should learn to have a feedback. Okay, huwag kayong matakot pag napagsasabihin kayo. Actually, nga baliktad eh. Dapat maghanap ka ng mga taong magagaling sa craft na yon at magpa-mentor ka sa kanila. Magpapakorek ka sa kanila, ano tingin mo dapat kong i-improve, anong dapat na mali ko, anong dapat ganito, dapat ganon. Kasi sa lahat naman ganito siya kasimple eh. Lahat ng pinakamagagaling na nakikita natin, once in their life, meron naman silang idol. 'Di ba? Parang Gary Valenciano sa atin, sinong idol ni Gary V? Si Michael Jackson. 'Di ba? Lahat ng tao, magmayaman, mag-artista, bago yung nagsimula, meron silang ginagaya. Meron silang ginagaya ng mga idol nila na pagdating na, para sa akin, para mas maintindihan nyo, pag nangungopya kayo, galingan nyo pa rin. Huwag nyong kopyahin ng literal na kinopya nyo. Dapat mas galingan nyo pa kung anong kinokopya nyo sa kanya. Kasi darating ang time, sa umpisa, wala kang identity. Sa umpisa, para kang imitator, nagaya ka lang ng gaya kung sinong idol mo. But there will come a time na magkakaroon ka ng sarili mong identity. And habang nagpapapicture din ako, nagpapaturo ako, but habang as time goes by, right now, I have already my own identity. Kaya dapat identity. Kaya dapat ganun. Okay? Sunod, ito na isang napakaganda para sa akin na dapat maintindihan nyo na ang labanan ng buhay, paano kayo darating sa point na mapapasok kayo sa in the zone. Okay? ITZ, in the zone. Or mas nangyayari to sa tinatawag na flow. Ano yung flow? Ito yung nagiging perfect lahat. Lahat ng kailangan mo nahuhulog sa'yo, lahat ng kailangan mong matutunan, nandyan dumarating na lang sa'yo, yung mga taong hinahanap dumarating sa'yo. And kailan to nangyayari? Nangyayari to the moment na nasanay ka palagi, na ginagawa mo yung craft mo na without any distraction. Hindi ka, kahit may nagsusuntukan sa harapan, wala kang pakialam kasi sobrang in the zone ka sa ginagawa mo. Nangyari to sa sports. May mga nakikita kayo minsan sa NBA na kahit anong klaseng tapon pumapasok. May nakikita kayo sa mga business na may mga ibang tao na kahit saan nilalagay nila yung pera, talagang lahat tumutubo, lahat nananalo. That's in the zone. And nangyayari lang siya once nagkaroon ka ng laser-like focus. You're doing your craft na matagal. May disiplina ka na consistent kang lagi mo siyang ginagawa. Hindi ka nadadaan sa any distraction. Kahit anong klaseng distraction na nasa harapan mo, nasa utak mo, nagrereklamo yung asawa mo, hindi mo sila naririnig kasi wala kang ibang ginagawa. Nandun ka sa in the zone. The beauty of this, nagkakaroon ka ng tinatawag na time dilation. What is time dilation? Iba na yung nagiging oras mo sa common tao.
Yung common tao, they have 24 hours, but you also have 24 hours. Pero yung 24 hours mo, parang kaya mong gawin isang buwan. Kaya nagkakaroon ng edge yung iba na akala natin, kahit sinong bilyonaryo, pwede mo siyang habulin. Kung magiging consistent ka lang ng sobra sa in the soul. Ibig sabihin, so you're so focused sa craft mo. Tingnan mo mga Chinese.